siguro before, report lang yung economy na napasasan yung report. Ano po? Okay. Well, magandang umaga sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Paco. 3 weeks ago, as you all know, I visited the Quirino Highway, particularly sa may San Andres bago dumating ng Osmeña yung ating river para luwagan yung laliman yung ating river dahil nagkakaproblema dito sa Paco. Dahil kahit walang ulan, umaakyat yung tubig sa lupa. And at that time, a promise was made to the people of Manila by DPWH that they're going to fix it in 3 weeks. And 3 weeks have passed, tuloy pa rin yung nahihirapan yung mga taga-Paco na umaakyat ang tubig dahil wala pa rin nangyayari. Be that as it may, ito tayo ngayon, yung commitment nila sa atin ng MMDA at DPWH na ayusin na itong floodgate na nasaga noong kasagsagan ng bagyo. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow, may gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Then yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area, sa community doon. And for the long term, sana maayos, lalong madaling panahon naman. Yun na sa ating floodgate. Ito yung floodgate po na ito, gano'n na siya katagal sa dito? Gumagana o nasira? Hindi, nasira lang Naisip na ba nung bagyo ko. Yun lang, kasi parang bumigay. Pag nakita mo yung tsura, bumigay. May parang may bumanggang matigas. So bago nung bagyo sir, gumagana? Gumagana. Walang problema ang Paco. Ngayon lang na problema talaga. But it's been so many weeks now. Kawawa naman yung mga kapitbahay namin doon. But then again, I'm very hopeful na napapakinggan naman ng request sa mga taga-Maynila sa national government. Ano po yung kakabit nila temporary? Stop block that will limit the backflow during high tide ng ating river, itong Pasig River. So that will cushion the load of water coming inland. Marami po ba mga pamilya apektado? Dami, halos yung mga taga-Paco. Kasi mahaba ito pagdating dire-diretso yan hanggang yan. Kawawa naman. Nagkakalamok-lamok na doon sa area kasi may mga tubig na naiiwan sa kalsada na nag-i-stand. But I'm still hopeful na sana ma-resolve. Sumalubong naman ng 2026 na maginhawa sa mga kapitbahay. Happy birthday! Merry Christmas! Thank you, ha? Thank you po, sir. Thank you, Naya. Paki-ano nyo lang, inform nyo Ah. Na press briefing. Asan taga DPWH? Adi Joel. Adi. Sir Adi. Mo. Buti tayo foreign na control. Oo. Yung nag-design naman nito sila rin. Jowa. Sir, dito, sir. Para... Adi, Director. Yes, sir. Dito lang po. So magandang umaga po sa inyo. Nandito po tayo sa Paco pumping station. Actually yung pumping station nasa kabila. Nandito po tayo sa property ng Unilever na nagpa-unlock po sa tulong po ng ating mayor na magamit na staging area itong kanilang property para maikabit po yung stop log. Ano po ba yung stop log?
Sa ngayon po, kahit walang ulan, alam to ni Mayor at binring up sa aking atensyon na kada po high tide, tulad po ngayon hanggang sa December 11, high tide po. Pag high tide po, pumapasok yung tubig papunta sa Paco, nag-spill yan sa karsada at sa mga kabahayan. Ipapaliwanag na lang siguro yung Mayor yung detalye ng pagmaka na nakaka-apekto po sa ating mga kababayan. So kami po, kasama po ang DPWH, kasama po natin yung UPMO Director at yung pong Regional Director ng DPWH. Nag-usap po kami nila Secretary Dizon na ilagay muna po yung stop plug. Yung stop plug po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop plug? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po mag-high tide sa Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nag-cause ng pagbaha. So, itatanong nyo naman, paano naman kung ang tubig ay galing inland? Yan naman po, ang handle niyan ay yung ating pumping station. So, nag-commit naman kay Yorme and DPWH, mamaya siguro sila na magsasabi ng timeline. Hindi lamang ng paglalagay ng stop plug, kundi pati na rin yung timeline ng pag-repair. Dahil yung stop plug ay temporary solution lamang. Ang permanent solution dito ay yung pong pag-repair ng floodgate. Yorme? Sabi ko na, Chairman, we're very grateful to you, to the national government, at the PWH, na yun na, at least may day one na. Ang mahirap kasi talaga, Chairman, sa pakiramdam ng mamamayan ay yung walang prescribed period. Yung bang kahit pa paano ngayong araw na ito may maaasahan na may singilin na yung taong bayan na in the next 2 weeks baka bumaba na yung tubig and by March wala na tayong problema. So we're very grateful. Thank you to you, Chairman, to the MMDA family and DPWH. Thank you sa inyo. Antabayan na lang namin. Session na kayo, lagi akong umiikot para makita ko lang ginagawa. I-report ko sa iyo, RD. Yes, sir. Yes, Kailangan araw-araw kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Tayo naman ng malagay sa katayuan ng mga taga-Paco, kalusugan nila ng mga apo at anak nila. We really have to hurry. Thank you very much sa inyo. So, nasabi mo na ba yung timeline? Director, na-upload po natin? Opo. Meron pong dalawang bagay na gagawin para po sa ating pong pag-umpini nitong ating pong Paco floodgate. Una-una ay tinatawag na emergency works. Ang emergency works po ito ay kinakailangan upang mapanatili ang tubig, yung level ng tubig ng Paco na hindi po naapektuhan ng Pasig River. Ito po ang paglalagay ng stop plug. Yan po ang emergency work. Meron po tayong 4 na stop plug na ilalagay dyan and it will start now. Ito lang po ang ating nagiging constraint ngayon. Gawa ng yung crane po natin doon kailangan ay magposisyon pinakamalapit doon po sa ating paglalagyan upang hindi po ito bumaliktad o tumaob. Ang paglalagay po ng emergency work na stop plug ay 2 linggo. Ito po ay magagawa natin na mas maaga kung maalis po natin ito na maalis natin. Meron naman po tayong permiso na mula sa Unilever na atin po itong alisin at ibabalik na lang natin kung kinakailangan. Pangalawa ay yung paggagawa, pagkukumpuno mismo ng floodgate. Ito po ay isang napakalaking floodgate. In fact, ang Paco floodgate, ang pinakamalaking floodgate sa lahat ng mga pumping stations. So ito po ay 50 tons, kung inyo pong susumahin, ito po ay 50,000 kilograms. Ito po ay hindi basta-basta na trabaho. Ang gagawin po, ayon sa ating consultant na Koreano, tayo po ay gagawa ng tinatawag natin na work shoring. Ito po yung iaangat natin ang floodgate, ipapatong doon at ito po i-level natin para maibalik natin. Ang tanong, gaano katagal po ito gagawin? Sa ngayon po, nailagay na natin ang yung pinakapundasyon ng shoring habang yung 2 linggo po ay dumaan, walang ginagawa ang DPWH. Kami po ay gumagawa na ng stop plug at nailabaon na po ang shoring. Ito po ay pagtitibayin natin ang pag-angat, paglagay sa shoring at pagkumpuni ng buo, including paglagay ng mga bracing ay tatagal po ng 3 buwan. So kung ngayon po ay Desyembre hanggang gitna ng Marso, ito po ay matatapos. Yorme and Chairman po. Thank you. Salamat. Salamat. At makakaasa yung mga kababayan natin na hopefully bago magpasko ay walang tubig sa kanila, di ba Yorme? Kawawa naman yung ating mga kababayan na magpapasko na may tubig sa kanilang mga tahanan.
Salamat. Thank you. Salamat sa inyo. Chairman, di ba hindi Franson yun? Pero yung magaling request. Nag-press briefing na ako sa Malacanang kanina, so doon na lang siguro. Huwag bahain, lalo-lalo na sa Pasko, like ngayon, hanggang December 11 ang high tide. So maraming areas, ilang barangays mo mayor affected sa buong Paco, pinakaman. Nagre-reklamo na yung mga constituents Lalo sa tabi ng ilog. Kasi hindi naman binabaha yun. Kung nasira yung floodgate. Ano na? 3 weeks na akong nagsasakripisyo yung mga taga-Paco. Yes. Baka lang sakali mapabilis din. Our strategy, sir, is maglalagay po tayo ng stop log. Ang stop log po, ito yung mga steel frame na stop log na galing din po ito. Para hindi mag-backflow. Para hindi po magbaklo. Ang naging dahilan po ng pagbaha kasi is kung mataas ang Pasig River, ito po papasok sa Paco River. Na nagiging salin ng pagbaha. With this stop log na ilalagay po, ito po ang kumbaga magpipigil dun sa difference ng kanilang taas ng Pasig at ng Paco. Ito Gaano po- katagal niya ito ikakapit? Okay, sir. Ito po ay how long do we install this? From 1 week to Yeah, 2 weeks. we have a plan, sir, as a recommended by the consultant. Yeah, we prepare this repair schedule. First 2 weeks is the emergency repair to prevent backflow from the Pasig. No, the stop, the back, yung backflow, Yeah. ilang araw yun? Okay. How long do you intend to, or your plan to install this Yes, sir. stop log? Actually, So sir- that the flood water will not go into the Temporarily. Temporary. Yeah, yeah. Yes, sir. Mayor, the temporary stop log po can be placed in 1 week. Yeah. Meaning meron na po tayo rito dalawa. We intend to place 4. Kasi po ang taas ng But tubig. you already manufactured the metal? Yes, sir. Ready na? Yes, sir. Nung panahon po na akala natin ay walang nangyayari, we are fabricating this in the contractor's Oh, yard. kasi 3 weeks ago, That's right, sir. That's right, sir. I went there Yes, sir. and I assure yung Yes. mga taga-Paco Yes, sir. na nakausap ko si Chairman Artes at saka si Secretary Pins na ayusin. Yes, sir. Alam mo, hindi mo masisisi yung mga taga ron nagkakasakit na yung mga magkakapit-bahay. Wala namang ulan, may baha. Yes, sir. But anyway, can you really assure the people of Manila, especially the Paco area, Yes, sir. in 2 weeks, temporarily, Stop log. walang baha? Wala pong backflow. Walang Backflow, backflow? yes, sir. Hindi, ang dahilan ng baha, backflow. Backflow, that's right, sir. Oh, tapos, yung damage sa floodgate naman. Okay. Ah, Ang mechanism po ng pagpapagawa o pagre-repair natin is once we put the stop log, wala na pong papasok na tubig. Kung tumaas man ang tubig ng Paco, nandiyan po ang MMDA. At a certain elevation, they will pump it out. I think 11.8 or something. Kasi yung 11.8, may mga barangay na pong binaba. 671, 672, and 674. yes. MMDA po magte-take care doon. Now, how do we take the repair? Gagawa po tayo rito sa ating pong floodgate ng tinatawag na working platform. Gaya po ng isang sirang vessel o isang barko, we need to place this on top of that. That is the methodology. Why? Kasi po nawala na po sa Kaya muna, anggulo. nilinawin ko lang ha. Tinanggal niyo na ba yung attitude niyo na phase 1, phase 2, Wala na po sir nun. Wala sir nun. Wala po para dito. Kinakabahan na naman This ako is dun just sa- a repair sir. This is just a repair sir. So Hindi, wala. kahit repair, may phase Yeah, 1, yeah. phase 2. And we show them the what they call this, the working platform wherein we need to lift this 50-ton gate, the whole of it, and place it on top. You promise 2 weeks, no more backflow. Yeah, we already got the permission from Manila City, so Yeah. hopefully they can install within 2 weeks. No, you say promise. Yeah. Because I'd rather take your promise than the Yeah. old one. I will try to support contractor. So once na ito po ay ma-lift sir sa ating working platform, then ito po ay i-strengthen, patitibayin. From the previous na bolts lang, patitibayin natin, lalagyan natin ng mga plancha and bracing. And then once it is kumbaga completely leveled and squared, then ibabagsak na po natin ulit dito. Huwag bahain, lalo-lalo na sa Pasko, like ngayon, hanggang December 11 ang high tide. So maraming areas, ilang barangays mo mayor affected sa buong Paco, pinakaman. Nagre-reklamo na yung mga constituents Lalo sa tabi ng ilog. Kasi hindi naman binabaha yun. Kung nasira yung
floodgate. Ano na, 3 weeks na akong nagsasakripisyo yung mga taga-Paco. Yes. Akala mo sakali na Yes, sir. mapabilis din. Yes, sir. Our strategy, sir, is maglalagay po tayo ng stop log. Ang stop log po, ito yung mga steel frame na stop log na galing Para din hindi, po ito. para hindi mag-backflow. Para hindi po magbackflow. Ang naging dahilan po ng pagbaha kasi is kung mataas ang Pasig River, ito po papasok sa Paco River na nagiging sanhi ng pagbaha. With this stop log na ilalagay po, ito po ang kumbaga magpipigil dun sa difference ng kanilang taas ng Pasig at ng Paco. Ito Gaano po- katagal nyo ito ikakapit? Okay, sir. Ito po ay how long do we install this? From 1 week to Yeah, 2 weeks. we have a plan, sir, as a recommended by the consultant. Yeah, we prepare this repair schedule. First 2 weeks is the emergency repair to prevent the fluid from the plastic. No, the stop, the back, yung backflow, Yeah. ilang araw yun? Okay. How long do you intend to, or your plan to install this Yes, sir. stop log Actually, so sir- that the flood water will not go into the Temporarily. Temporary. Yeah, yeah. Yes, sir. Mayor, the temporary stop log po can be placed in 1 week. Yeah. Meaning meron na po tayo rito dalawa. We intend to place 4. Kasi po ang taas ng But tubig. you already manufactured the metal. Yes, sir. Ready na. Yes, sir. Nung panahon po na akala natin ay walang nangyayari, we are fabricating this in the contractor's Oh, yard. kasi 3 weeks ago, That's right, sir. That's right, sir. I went there Yes, sir. and I assure yung Yes. mga taga-Paco Yes, sir. na nakausap ko si Chairman Artes at saka si Secretary Diggs na ayusin. Yes, sir. Eh, alam mo, hindi mo masisisi yung mga taga ron eh. Nagkakasakit na yung mga magkakapit-bahay. Wala namang ulan, may baha. Yes, sir. But anyway, can you really assure the people of Manila, especially the Paco area, Yes, sir. in 2 weeks, temporarily, Stop log. walang baha? Wala pong backflow. Walang Backflow, yes, sir. Hindi, ang dahilan ng baha, backflow. Backflow, that's right, sir. Oh, tapos, yung damage sa floodgate naman. Okay. Ah, Ang mechanism po ng pagpapagawa o pagre-repair natin is once we put the stop log, wala na pong papasok na tubig. Kung tumaas man ang tubig ng Paco, nandiyan po ang MMDA. At a certain elevation, they will pump it out. I think 11.8 or something. Kasi yung 11.8, may mga barangay na pong binaba. 671, 672, and 674. yes. MMDA po magte-take care doon. Now, how do we take the repair? Gagawa po tayo dito sa ating pong floodgate ng tinatawag na working platform. Gaya po ng isang sirang vessel o isang barko, we need to place this on top of that. That is the methodology. Why? Kasi po nawala na po sa Kaya muna, anggulo. nilinawin ko lang ha. Tinanggal nyo na ba yung attitude nyo na phase 1, phase 2, Wala na po sir nun. Wala sir nun. Wala po para dito. Kinakabahan na naman This ako is dyan just sa- a repair sir. This is just a repair sir. So Hindi, wala. kahit repair, may phase 1, phase 2. And we show them the what they call this, the working platform wherein we need to lift this 50-ton gate, the whole of it, and place it on top. You promise, 2 weeks, no more backflow. Yeah, we already got the permission from Manila City, so Yeah. hopefully they can install within 2 weeks. No, you say promise. Yeah. Because I'd rather take your promise than the Yeah. old one. I will try to support contractor. So once na ito po ay ma-lift sir sa ating working platform, then ito po ay i-strengthen, patitibayin. From the previous na bolts lang, patitibayin natin, lalagyan natin ng mga plancha and bracing. And then once it is kumbaga completely leveled and squared, then ibabagsak na po natin ulit dito